Ngayong araw ay trabahong garden na muna tayo dahil ililipat na natin sa paso ang pinaugat nating lychee para malaman natin kung successful nga ba talaga or hindi yung ililipat natin. At kasabay niya na yung pagtatanim natin ng kamatis. Oo, nagtanim na tayo ng kamatis dahil pamahal ng kamatis mga katunying. At syempre sinabay natin ng kalabasa. Pero syempre bago ang lahat mga katunying, mag-intro muna tayo. Let's G! What is up mga katunying? Another day off, another activity dito sa garden. Garden. Nandito tayo ngayon at bagong damo ang ating garden. Malinis mga katunying. Yan, ang linis. Pero syempre bago tayo magdiretso sa garden ay silipin natin muna ang ating mga alagang manok ha. Yan po sila. Nananatili pa rin po silang 4 mga katunying. At ngayon nga pala mga katunying ay sisimulan na nating magtanim ng ating ayun. So ito lang yung nabili kong gulay mga katunying, kamatis at saka kalabasa. Gawa nang wala pa silang gaanong tinda. So ang hinanap ko kanina mga katunying ay talong at saka sibuyas, kaso wala pa. Kaya ito lang muna daw. Ito lang muna yung binili natin. At ngayon naman ay kukuha tayo ng paso. Yung medyo malaking paso. Ariko! So syempre unahin natin itatanim tong kamatis mga katunying dahil itong kamatis ay itatanim natin dito. Diyan. Dito natin ito itatanim mga katunying itong kamatis. 5 lang mga katunying para hindi gaanong malago. I mean, hindi gaanong dikit-dikit yung kanilang mga ano kasi ano to mga katunying, umaakyat to. I mean, kumakalat-kat kumbaga sa Ilocano. Kaya kailangan hindi sila dikit-dikit. Tapos mamaya isusunod natin yung kalabasa doon. Tapos yung minarkot ko doon mga katunying, yung pinaugat ko sa sanga, ililipat na natin sa paso. Kaya simulan na natin habang maliwanag pa dahil ngayon ay 5:30 na mga katunying. Kaya let's G! Atin mga katunying, so tapos na tayong itanim ang kamatis. Yan o. At ang isusunod naman natin ngayon mga katunying ay ang kalabasa. So tatanim natin ngayon ang kalabasa mga katunying. Simulan na natin. Let's G! Atin mga katunying, so nandito na tayo sa pagtatanim natin ng kalabasa. Itong mababang ano lang, mababang tasok. Dahil yung sa may mataas yung tasok mga katunying ay ang pala itatanim natin doon. Tapos itong dito ay tataniman natin ng tawag dito, sitaw. Tapos dito ay tataniman natin ng mais. Malinis na mga katunying, tinanggal ko na yung talong. Tapos dito ay talong. Yan. Kaya simulan na natin dahil ang araw ay palubog na. At ayun, another down. At ano mga katunying, so tapos na ulit ang ating 5 kalabasa. Ayun o. So ayun, tapos na tayo sa 5 kalabasa mga katunying. At next naman natin ay ililipat natin yung ating pinaugat sa sanga. Di ko alam kung anong tawag sa ganun mga katunying. Markot ba yun? Basta ayun, yung pinaugat ko sa sanga ay umugat na. Kaya ngayon ay itatry natin na alalahanin lahat ng itinuro nila sa atin na matutunan natin base sa mga galaw ng kamay nila nun. Dahil hindi tayo nakakaintindi ng salita nila. Kaya ayun, simulan na natin. See. At ito yung tinutukoy ko mga katunying. Ayun o. Kung mapapansin nyo ay meron na siyang ugat. Yan, ugat-ugat na. Ito yan, itong sanga na to. Tapos meron pa ditong isa, hindi pa nabuksan. Pero sure sa malamang ay may ugat na yan. Kaya ito yung ililipat natin at saka ito, dalawa lang mga katunying. Lalagyan muna tayo ng tubig dahil
ibababad natin yung ating kukunin. Tapatin muna natin yung tubig. Ay hindi pala, ilagay natin dito sa bayabas. Lalagariin natin to. Yun. Ay, laki pala. Wait, George. Laki pala nung naano natin. Tapos tatanggalin natin yung kanyang straw. Yun yung mga kato nyo. Ang ganda ng pagkakaugat niya. Ito ay lychee. Ito ay puno ng lychee mga kato nyo. So base doon sa tinuro sa akin at ginawa namin nung tinuruan ako, ay ibababad muna namin to sa tubig. Yan. Hindi ko alam kung anong purpose, basta binabad nila sa tubig eh. Tapos habang binababad natin yan ay tanggalin din natin itong isa. Pero dahan-dahan lang dahil yun o, diba? Ang ganda ng pagkakaugat. Ayan, babad din natin. At habang binababad natin tayo, kukuha muna ako ng lupa mga katungo. Yun, may lupa na tayo. Pwede na tayong umuwi dahil may lupa na tayo. Pwede na tayong umuwi mga katungo dahil may lupa na tayo. Lagyan natin ng konting damo. Ang camera natin masyadong mataas. Lagyan natin ng damo dito sa lalim. Hindi ko lang kung bakit lalagyan ng damo, pero yun yung ginawa namin eh. Kaya yun yung sundan natin. Mas binurog na lupa. Lagyan natin. Sinabot natin. Yan. Tapos ang kabilin-bilinan sa akin pala mga katunyo, wag na wag ko daw sisiksikin yung lupa. Nilalagay ko. Dahil mahina pa yung kanyang ugat. Dahan-dahan lang daw sa paglalagay. So lagyan natin yan ng mga katunyo, lalagyan natin siya ng pang-suporta. Siyempre kailangan niya ng suporta kasi tao nga nangangailangan ng suporta, di ba? Pananim pa kaya tanim lang din naman ng tao yan. Yun, ba't may ganun? Ayan. So pag nalagyan na natin to, tataliin natin siyempre para hindi siya matumba. At tulad ng isa sa kabiling-bilin na nila, ay naku po. At tulad sa isa sa kabiling-bilinan nila ay wag daw masyadong higpitan para hindi daw masaktan. Dahil hindi lang tao ang may pakiramdam, hindi pati mga pananim. Yun, dagdagan natin ng lupa. Okay, mamaya didiligan na natin yan. Muna natin yan. Tulad ang ginawa natin dito sa kabila, lalagyan natin ng damo. Medyo tiyempo tayo dahil bagong grass cutter dito sa garden mga katunyo. Hindi gaanong madamo. Durugin na natin itong lupa.
Tapos itong binabad natin. Grabe na. Ang laki na to. Ang laki nito. Itong binabad natin ay ilalagay na din natin dito. Ganito pala kalaki to. Yun lang, hindi natin madurog. Sasabihin na natin itong suporta niya para meron na siyang suporta para masiksik na din sa lupa yung kanyang suporta ay hindi bumigay yung kanyang suporta. Ulit-ulit sa suporta yun, no? Kasi mukhang yung suporta naman parang ano mga katunying, yung suporta naman yung kailangan suportahan eh. Ang bigat ng mabigat yung ano mukhang mabubuwal eh. Babawasan pa natin ng dahon to mga katunying eh. Huwag natin sisikin mga katunying dahil yung kapag diniligan natin to, isa namang bababa yung kanyang lupa. Yun. Tapos na. Ito naman ay didiligan natin. Pero hindi natin sinisiksik dahil kapag binuhusan natin ng tubig, yung lupa kusang bababa. Bababa ng dahan-dahan. Sa sitwasyon dito, ay parang yung suporta yata na kailangan ng suporta mga kapatid. So tapos na mga katunying. Ito na ang ating. Hindi ko alam mga katunying kung ano talagang eksaktong tawag sa gantong pamamaraan ng pagtatanim. Yung pinapaugat sa sanga tapos pinuputol pag umugat na tapos nililipat sa lipatan. Hindi ko alam mga katunying, comment nyo na lang po kung alam nyo po kung ano yung talagang tawag sa gantong pamamaraan ng pagtanim. At dito naman sa gulay mga katunying ay sinisimulan na nating magtanim ng panibago para sa winter ay meron tayong aanihin. Dahil sa winter ay hindi tayo gaanong makakapangisda mga katunying gawa ng sobrang lamig. Kaya kapag hindi tayo nakapangisda ay meron tayong ipapalit na uulamin na hindi na tayo bibili. Hindi na natin kailangang bumili sa labas. At sa panahong iyon ay medyo mahal din ang gulay mga katunying. Dumarating pa sa punto na ang 3 piraso ng kamatis ay 85 NT. Kaya nagtanim na tayo ng kamatis doon at kalabasa dito. Tapos kapag nagkaroon na ng punla na talong ay tataniman na natin to. Tapos mais din dito dahil masarap din ang mais kapag may kasabay na kape. Kaya ayun mga katunying, so hanggang dito na lamang muli gawa ng dumidilim na dahil ngayon ay baka pasado alas 6 na mga katunying. At update na lang po tayo dito sa garden. At ayun, gusto ko lang po magpasalamat ng napakarami sa lahat ng ating mga sumusuporta at walang sawang sumusuporta sa atin. Hindi ko na po kayo isa-isahin mga katunying at naway wag po kayo magsasawa at naway dumami pa po kayo. At ayun mga katunying, maraming salamat muli at ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye.